So ano pa ang pwede nating paggamitan ng ating income tax return or ITR kapag tayo ay isang freelancer? Sa mga clients po namin, ang usual po na pinagagamitan nila ay para sa kanilang travel goals. So ano naman ang kinalaman ng ITR sa ating travel goals? Pag ang bansa po na gusto nating puntahan ay nagre-require ng visa, kagaya ng Japan or South Korea, pag nag-apply po tayo ng visa sa embassy, one of the primary requirements is income tax return kapag tayo po ay freelancer. My name is George. I'm a freelancer tax advisor at JE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. And then marami din po nagpapatulong sa amin na mag-register sa BIR para magkaroon ng ITR para naman sa Spain Digital Nomad Visa. So ang main na feature ng visa na ito ay tumira ka sa Spain not as tourist, kundi doon ka magtratrabaho, pwede mo pang dalhin ang pamilya mo. Ginagamit din po ito na stepping stone para makakuha ng citizenship sa Spain. So additional opportunity po ito sa mga freelancer, lalo na kung pangarap mong tumira sa Spain. Magagamit mo po yung pagiging freelancer mo para maging citizen sa Spain. To learn more about this opportunity, I suggest you visit lakbite.com, headed by Attorney Marian. Marami na po silang natulungang Filipino freelancers na mag-migrate po sa Spain gamit ang Spain Digital Nomad Visa. So hindi lang po pang tourist visa ang pwede mong paggamitan ng income tax return mo, pwede mo rin itong gamitin para sa pag-apply ng Spain Digital Nomad Visa. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.